Una, nakakalungkot na ganun yung nangyari, no, sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko, kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari. Hindi lang kay Rene, no? Doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Nakukulangan si Vice President Sara Duterte sa ginawang aksyon ng Ateneo de Manila University kaugnay ng pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Nitong June 8, nalunod ang dalawang basketball player habang nagsasagawa ng team building activity sa isang beach resort sa Dipakulaw, Aurora. Ayon kay BP Sara, dapat sa ganitong sitwasyon, kagad na naipaalam at naipaliwanag ng Ateneo de Manila University sa pamilya ang mga naging pangyayari sa pagkamatay ng dalawang atleta. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin, the family and the school. So pakiramdam ko ay malaki ang pagkukulang ng paaralan sa pagbigay suporta sa pamilya. Lalong-lalo na hindi ito ordinaryong pangyayari, no? Ito ay pagkamatay ng isang estudyante. Para kay BP Sara, nararapat lang anya na aksyonan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan ang naturang pangyayari upang mabigyan na rin ng hustisya ang mga naulilang pamilya. As a lawyer, actionable yung nangyari para sa akin. Kasi alam mo, yung mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon. Iniisip pa nila yung grief na pinagdadaanan nila, yung araw-araw magigising ka na wala na yung anak mo. So ayaw ko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para magbigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado. Samantala, sa isang pahayag ng Ateneo de Manila University, nakasaad na hiniling nila kay Ateneo Blue Eagles basketball team coach Thomas Antonita Baldwin na sa ngayon ay iwasan nito ang magbigay ng public statement habang nagpapatuloy ang proseso at investigasyon sa insidente. Sa kabila naman ng insidente, binigyan nila ng guidance si Coach Tab Baldwin na tutukan ang pag-aasikaso ng emotional at psychological welfare ng mga player, coach at iba pang staff na apektado sa naturang pangyayari, kasabay na rin ang pagdadalamhati nito. Naniniwala rin ng ADMU na hindi makatutulong kay Coach Baldwin ang magbigay ng pahayag habang nagdadalamhati ang publiko at may isinasagawa pang investigasyon. Nararapat din na wag bigyang pakahulugan ang ginagawang pananahimik ni Coach Tab dahil sinasalamin lang nito ang desisyon ng universidad na ilagay sa pangangalaga, pagpapagaling at magkaroon ng due process bago ang diskusyon sa publiko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.